4 benefits na makukuha mo sa paggamit ng solar setup. Magpa-install ka na. Alam nyo guys, ay napakarami nang nag-i-install or nagpapa-install ng sarili nilang solar setup. So sa paggamit kasi ng ganitong setup, yung solar setup ay napakaraming benepisyo. So unang benepisyo na makukuha mo sa paggamit ng solar setup, hindi mo mararanasan ang brownout. So simula nung ginamit ko ito, nagsimula tayo sa kay Pau Pau nung nabanggit na naman si Pau Pau. Limutin na natin si Pau Pau. Wala na si Pau Pau. Namayapan ako. So simula nun at naikabit ko ito ay hindi ko pa naranasan na nagkaroon ng blackout dito. Pero nung naka-connect ako sa grid, by the way, naka-connect pa lang ako guys, hindi ko lang pinapapasok dito. Hindi ko lang ginagamit. Yan, hindi naman kayo naputulan. Simula nung naka-connect kami sa grid at yun ang ginagamit namin at wala pa ito, meron yung time at kadalasan yung time na brownout. Minsan inaabot ng linggo lang yun inabot na 3 months. Minsan pa nga kasarapan ng kain mo sa gabi, ibang kain yata yan, mandilasag. Minsan kumakain kayo, magsisimula kayo kumain, biglang mawawala. Yan, wala pa namang notice, walang babala na every afternoon yung kakain kayo, biglang mawawala. Pero nung nag-install ako ng solar setup ay hindi na namin nararanasan ang pesteng blackout na yan. So hindi na. So wala akong pinagsisisihan kahit sabihin na natin napakamahal ang solar setup. Sa simula lang yan. Pero kapag na-install mo na, dun mo na masisimulan na mabawi. Yan. Kahit hindi pa bumalik yung ROI mo, feeling ko ay bawing-bawi na. Kasi nga, andyan siya. Wala akong pinapakain sa kanyang krudo o gasolina, pero nagpo-produce ng kuryente. Pangalawa na benepisyo sa paggamit ng solar setup ay mas nakakatipid sa bayarin sa kuryente. Kagaya nito, 3 months, 4 months na kaming gumagamit ng off-grid. Wala kaming babayaran. Malamang siguro ang babayaran ko lang ay yung minimum. Pero hindi ko na pinapasok dito sa bahay yung kuryente. Hanggang sa breaker lang. Hanggang doon lang. Ayan. So malaki ang benepisyo makukuha mo sa paggamit sa ganito. Isa pa ay yung sa number 1. Power stability. Hindi ko nararamdaman ang brownout. Hindi rin siya naka-on grid. So hindi ko pinapasok sa bahay. Wala kang babayaran. Kahit sabihin na natin sa simula ay nabultas ka talaga, binutas yung bulsa mo. Pero ang kagandahan nun ay nababawi mo kasi wala kang binabayaran. Wala kang pinoproblema monthly. Kasi nga, yung source of energy mo ay libre. Tanging naging problema mo na minsanan ay yung investment mo. Pero pag oras nang nagsimulang gumana, nag-harvest, nag-produce ng kuryente, ay daily na yan. Daily na ang harvest mo ng libre. Compare pag gumamit ka ng genset. O sige, ganito. Ang genset, pag sabihin na natin na off-grid ka, day and night kang bibili or kukonsumo ng krudo or gasolina. Dito, hindi. Ayan. Basta sumikat yung araw, libre na. Wala kang babayaran. Kasi nga, nabultas ka sa Pangatlo na benepisyo sa paggamit ng solar setup ay no emission. Walang usok, walang pollution, walang noise. Yan. So yung ibang source kasi ng kuryente natin dyan sa Napocor ay multiple. So kumukuha sila sa solar pa rin. May mga solar farm, hydro, genset. Kung mataas ang demand ng kuryente, magpapandar sila ng genset na malalaki. Tapos yung mga palig-palig. Anong palig-palig? Windmill. Ayan, marami. Geothermal. So, marami ang source. So, pag gumamit ka ng ganito, kahit paano, maleles na. Kasi nga, hindi ka nagagamit sa grid.
maleles na yung current na makukuha mo sa kanila. So kahit paano, nakatulong ka. Lalong-lalo na ngayon guys, wala lang tigil ang pagtaas ng fuel or gas at kuryente. Slingshot. Yan. Pagbaba niya ng 50 centavos, tataas siya ng 150 or 2 or 3. Slingshot. Atras abante pero mas lamang yung kanyang pabante. So, hindi na babalik yung dati. So, laking tulong ng paggamit ng solar setup kasi nga, yan, kahit paano, napakaraming benepisyo. Maraming may tutulong, lalo na ngayon. Nagsisitaasan lahat. Nung una kasi ang ginagamit ko dito ay yung belt drive na generator. Yung diesel yung ginagano mo siya. Ang usok nun, magkasabay yung usok at ingay. Noon dito pag brown out, para mga huliglig ang generator dito. Generator dyan, generator ala, tabi-tabi. Kanya-kanyang generator. So, ang duration lang noon ay yung 1 litro ng crudo. Sa bagay, mura lang noon, nasa 60 yata eh. Ang 1 litro. Ay, 30 yata. Kaya lang gabi-gabi yon. Simula alas 6 hanggang alas 10. So, gabi-gabi, nagpapaandar, gabi-gabi ka na mapupuyat. Kasi nga, babantayin mo, papatayin mo. So, daily on, daily, day and night. So, kung magpapaandar ka sa araw, magbawasing ka, di magpaandar ka ng gano'n. Yung ingay. Tapos, usok. At, syempre, maintenance. At number 4, eto yung pinakamahalaga sa lahat guys. Kahit pa paano nakakontribute tayo sa pagbagal ng climate change. Imbis na bumibilis or napapabilis sa paggamit ng mga fuel generator, kahit pa paano ay napapabagal natin. Kahit unti-unti malaking contribution na yan guys sa paggamit ng renewable or solar energy. Iba lang panahon ngayon kasi nga pag bumagyo, grabe ang lalakas. Baha. So, epekto yan ng climate change. Tapos, pag summer naman, grabe. Dito pala sa amin sa probinsya, mainit na. Ayan. Tapos, paglabas mo sa probinsya, dyan sa Kabayanan, grabe ang init. Nakaka-stroke, nakaka-heat stroke. Ayan. Tapos, pag bare months, grabe ang lalakas ng bagyo. Sunod-sunod. Hindi naman dati ganyan. So, kahit pa paano ay nakakatulong tayo sa pagbagal. Nakakatipid pa tayo. Yan, nakakabawas pa sa bayarin sa kuryente. Wala pang ingay. Walang usok. Ano pa? Wala ka pang brownout. So, imbis na monthly ay inaabangan mo yung maniningil ng kuryente or yung magbibigay ng ano yan, yung bill ng kuryente or sinesegregate mo yung pambayad, hindi na kasi nga libre na. Ayan, so yun ang kagandahan ng may solar setup. Pang ulam mo na lang or pambigas yung pambayad ng kuryente. Malaking tulong yan guys. Tapos power stability. Hindi mo nararamdaman ang brownout. Hindi mo binabayaran or hindi ka gumagastos sa produce niya ng kuryente. Normal lang talaga na sa simula kasi nga sa pag-build mo sa kanya, pagbili ng mga materyales, gagastos talaga. After nun, wala na. Nakaka-boring nga. Pansin nyo siguro guys, boring na boring ako. Kasi nga, wala akong kinakalikot. Wala akong masyadong kinakalikot dito. Compare sa isang setup, both guys, kahit ganito, kahit yung simpleng setup, yung maraming module, or yung ganito, parehas lang, malaking matitipid. Ayan. Hayaan nyo lang yung mga asawa nyo bungangaan kayo na kalikot ka ng kalikot. At least, mas maganda na yan kasi mag-inom kayo maghapon. Or itaya nyo ng weteng. Or itaya nyo ng loto. Malabo yun. Ayan. Once in a blue moon lang talaga. Manalo doon. Swertehan. Ano pa? Kasi itaya mo ng ano? Sabong. Okay. So mas maganda investment po nila sa ganito. Kahit pa paano, mabilis. Sure ka pa. Ayan. Ako kasi guys na hindi ako kasi yung taong hindi mahilig sa sugal. Kahit anong klaseng form of sugal. Kahit ngayong mga bingo, fiesta, mga bola. Hindi ako mahilig sa ganun. Ayan. So, kahit paano, nakakatipid tayo sa paggamit ng solar. Ayan.
Maglibang ka na lang sa ganitong klase ng libangan kaysa yung libangan na magsugal. Kasi magsugal, pwedeng lumala. Kaya nga hindi ako nagpo-promote ng sugal. Meron. May nag-offer sa akin ng ganyan. Yun nga lang, ayoko. At siya nga pala guys, para sa mga umabot dito sa dulo, madalang kasi maabot dito swertehan nila. So, para sa update natin sa ating giveaway na power bank ni X-Star. Yan guys. Siguro kasama na pati yung battery nito. I-comment nyo lang po sa comment section yung number ninyo at tatawagan natin yung isa na maswerte na makakakuha ng power bank na ito ni X-Star. Yan. So, ganun na lang guys. Then, siguro sa next video naman ay, alam nyo ba to guys? Di ko alam to Pinadala lang sa atin pero hindi ko alam kung anong gamit nito. Yan, update ko kayo kung sakaling alam nyo nito, i-comment nyo po sa comment section at sa susunod na video ay update ko kayo kung anong gamit. Hindi ko alam to wala akong gamit na para i-testing to Thunderbolt 10G network card. Okay? Comment ng number then select tayo ng isa.